So let's continue. Na-total ko na yung mga transactions natin for January. So ito lang yung mga totals natin for the cash and yung mga related na mga expenses na transactions natin for January. So ito, ilipat na natin. So yung total ng cash natin is 3,828.33. So that is credit. So punta tayo ulit dun sa ating general ledger. So ito yung general ledger natin for cash. Yan. So, sa credit naman tayo. So, yung date na ilalagay natin since, sa January. So, ilagay na lang natin dyan is January 2025. So, that is for the month of January. Diba? So, yung ilalagay natin dito sa particulars, pwedeng various expenses for the month. Yan. So, yung PR, again, yung source natin dito is page 1 ng ating CDJ. So, ilagay nyo, CDJ, page 1. So, yung credit, again, that yung amount niya is 3,828.33. Ayan. So, balikan natin dito. Ito yung figure natin for the cash. Credit is 3,828.33. Nalipat na natin siya doon sa ating general ledger. So, saan yung ilalagay yung post reference niya? Could be dito na lang sa baba. So that may indicator tayo na na-posted na itong amount na to. So again, yung PR niya or posting reference is the account number. So pwedeng lagay natin dito. Pwedeng liitan lang natin 100. Ayan. Ibig sabihin, posted na siya. So ano pa yung example dito? Ito, fuels. Ito, fuel transportation, 1894.33. So punta tayo dito sa ledger. Hanapin nyo yung fuel. Ayan, fuel natin is, dinebit naman natin siya, 1894.33. So dito, again, pwede yung lagay na date dito is for January 2025. Particulars, pwedeng lagay nyo fuel expense for the month. Ayan. So yung PR natin, pasensya na sa ating handwriting. Yung PR